Nag-install si Mateo ng mga nakatagong kamera sa buong bahay. Sigurado siya na ang bagong yaya, tulad ng mga nauna, ay magiging isang kabiguan din, ngunit iba ang ipinakita sa kanya ng mga recording. Ang kanyang 3 taong gulang na anak ay may ginagawa na hindi niya kailanman naisip at iyon ay nagpadurog sa kanyang puso. Si Mateo del Rosario ay 30 taong gulang na at nasa kanya na ang lahat ng bagay na mabibili ng salapi, isang 3 palapak na bahay sa New Manila, mga imported na kotse at isang bank account na lumalaki bawat buwan, ngunit walang anumang kayamanan ang makababalik sa nawala sa kanya 8 buwan na ang nakalilipas. Ang kapayapaan na naglaho nang mamatay ang kanyang asawang si Veronica sa isang aksidente sa sasakyan. Ngayon, namumuhay siyang mag-isa kasama si Baste, ang kanyang 3 taong gulang na anak, isang batang may malalaking mata na araw-araw ay lalong nagiging kamukhang kanyang ina. At ang pagkakahawig na iyon ay tila isang patalim na sumasaksak sa puso ni Mateo tuwing umaga. Kailangan kong isa pang yaya, sabi niya sa kanyang katulong 2 araw ang nakalipas. Siya na ang 13 yaya sa loob ng 8 buwan. Palaging nakakahanap si Mateo nga dahilan para sibakin sila. Late dumating, gumagamit ng cellphone, hindi sumusunod sa mga tagubilin, o sadyang may kung ano sa kanila na hindi nagbibigay sa kanya ng tiwala. Ngunit mas komplikado ang katotohanan. Hindi niya kayang makakita ng ibang babae na nag-alaga sa kanyang anak. Ang bawat yakap na ibinibigay ngaya kay Baste ay nagpapadurog sa kanya dahil ang yakap na iyon ay dapat na nanggagaling kay Veronica. Ngunit wala na si Veronica at kailangan ni Baste NG mag-aaruga. Nitong gumaga NG Lunes, bumaba NG Hagdan, si Mateo habang ginaayos ang kanyang kurbata. Ang katahimikan ay sumalubong sa kanya tulad NG dati. Noon ay may mga tawanan, musika at buhay. Ngayon, maalingaw-ngaw na lamang. Sir Mateo, biglang sumulpot si Aling Marta, ang kasambahay, habang nagpupunas ng mga kamay. Tapos na pong mag-almusal si Baste. No sa kwarto niya po, naglalaro ng mag-isa. Kumunot ang nuni Mateo. Opo sir, tulad ng hiling niyo. Walang telebisyon, walang tablet, ang malaruan niya lang. Tumango si Mateo, pilit na binabalewala ang tila buhol sa kanyang sikmura. Mas mabuti na ang ganito. Kailangang matutunan ni Baste ang pagiging mandirigma ng maaga. Ang mundo ay hindi mabait sa mga mahihina. Anong oras darating ang bagong yaya? 10:00 po, sir. Isang nagnangalang Patricia Mendoza. Tiningnan ni Mateo ang kanyang relo. Mayroon siyang 40 minuto bago umalis patungong opisina, sapat na oras para ilatag ang patakaran mula sa simula. Umakyat siya sa kwarto ni Baste. Ang kanyang anak ay nasa bane, pinalilibutan ng mga blocks, bumubuangan tila isang mataas na tore. Magandang umaga, Baste. Tumingala ang bata. Ang mamatang kulay tsokolate na kamukhang-kamukhang ang kay Veronica ay tumingin sa kanya ng may pag-ingat. Magandang umaga, Papa. Naupo si Mateo sa kama, hindi sa sahig sa tabi nito. Ngayong araw, may darating na bagong yaya. Ang pangalan niya ay Patty. Tumango ng dahan-dahan si Baste. Sanay na siya. Ang mayaya ay dumarating at umaalis na parang madadaan ng sasakyan. Kailangan kong magpakabait ka. Lagi naman po akong mabait, Papa. Eto to yun. Si Baste ay napakatahimik, halos labis para sa isang 3 taong gulang. Hindi siya nagwawala, hindi umiyak, walang hinihingi. Minsan, naitatanong ni Mateo sa sarili kung normal ba ito. Alam ko, anak, mabuti kang bata. Ngumiti ng kaunti si Baste, isang maliit na ngiti na agad ding naglaho. Gusto pa sanang magsalita ni Mateo. Yakapin siya, tanungin kung kamusta siya, kung nangungulila siya sa kanyang ina. Ngunit ang masalita ay nananatiling nakabara sa kanyang lalamunan tulad ng dati. Aalis na ako. Makikita tayo mamayang gabi. Paalam po, Papa. At nang walang iba pang salita, lumabas si Mateo ngang kwarto, isinara ang pinto sa kanyang likod, at sumandal sa pader ngang pasilyo. Humihinga ng malalim. Bakit napakahirap? Bakit ang bawat pakikipag-usap sa kanyang anak ay tila paglalakad sa ibabaw ng basag na bubog? Bumaba siya at paalis na sana nang tumunog ang doorbell. 9:30 pa lamang, kalahating oras na maaga. Kumunot ang noni Mateo nang buksan ang pinto. Ang hindi pagdating sa oras ay isang malaking kasalanan, ngunit ang pagdating ng napakaaga ay nagpapakita rin ng kawalan ng respeto sa kanyang oras. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nasa 29 taong gulang, nakatali ang buhok, walang labis na kolorete sa mukha, may suot na malinis na maong at puting blusa,
May dala siyang luma ngunit mayos na backpack. Magandang umaga po, ako si Patricia Mendoza. Pati na lamang po, ang kanyang boses ay malambot ngunit may paninindigan. Diretso siyang tumingin sa mata ni Mateo nang hindi umiwas. Maga ka. Alas 10 ang usapan natin. Alam ko po, ipagpaumanhin niyo po. Mas mabilis po ang biyaheng kaysa sa inaasahan ko at mas ginusto ko pong maghintay rito kaysa magpalakat-lakat sa labas. Kahit paano, matapat siya. Binuksan ni Mateo ng tuluyan ang pinto. Tuloy ka. Pumasok si Patina na mamasid sa paligid ng may tahimik na kuryosidad. Walang pakagulat sa kanyang mukha sa karangyaan ng bahay. Walang takot, kundi isang kalmadong pag-obserba lamang. Maupo ka. Itinuro ni Mateo ang sofa at naupo sa tapat nito. May dala ka bang marekomendasyon? Opo sir, kumuha si Peting ang isang folder. Sinuri ni Mateo ang mapapel. 3 pamilya, magaganda ang makomento. May isang sulat na bumabanggit ng 2 taong pag-aalaga sa maliliit na bata. Bakit ka umalis sa huling trabaho mo? Ang 2 taon ay mahabang panahon. Lumipat po ang pamilya sa Canada. Inalok po nila akong sumama. Ngunit may responsibilidad po ako rito na hindi ko maiwan. Anong gurienege responsibilidad? May maikling katahimikan. Napanatili ni Pati ang kanyang postura, ngunit may dumaan sa kanyang mata sakit o marahil ay pag-aalala. Inaalagaan ko po ang nanay ko, may sakit po siya. Tumango si Mateo. Ipinagdarasal ko ang kanyang pagaling. Salamat po. Nabalot sila na katahimikan sandali bago nagpatuloy si Mateo. Ang anak kong si Basta ay 3 taong gulang. Nawalan siya na 8 buwan na ang nakalilipas. Siya ay tahimik na bata, masyadong tahimik. Naintindihan ko po. Simple lang ang mga patakaran. Naglabas si Mateo ng isang papel na may print. Mahigpit ang schedule. Walang matatamis sa pagitan ng pagkain. 1 oras lang ng telebisyong pambata. Walang tablet. May nakatadang aktibidad. At higit sa lahat, profesionalismo. Hindi mo siya kaibigan, siya ay responsibilidad mo. Kinuha ni Petty ang papel at binasa ito ng may pansin. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit napansin ni Mateo ang bahagyang pagipit ng kanyang daliri sa papel. May problema ba? Tanong niya. Wala naman po sir, ngunit mayroon lang po akong isang tanong. Mari ko po ba siyang yakapin? Nagulat si Mateo sa tanong. Ano? Si Baste po. Kung kailangan niya, kung nadapa siya o natakot, maari ko ba siyang yakapin? Wala po kasi ayon sa listahan. Nakaramdam si Mateo ng sikip sa kanyang dibdib. Bakit ba siya nairita sa tanong na iyon? Palagay ko naman kung kinakailangan. At kung hindi kinakailangan. Pero hilingin niya. Bakit naman niya hihilingin kung hindi kailangan? Tumingin si Petty ng diretso sa kanya. Dahil minsan, kailangan lang mabatang laming ng walang dahilan dahil sila ay mga bata pa lamang. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. Hindi ito pahamon, ngunit hindi rin ito pakpapakumbaba. Ito ay simpleng katotohanan na sinabi ng may kalmado. Gawin mo ang sa tingin mo ay nararapat, sagot ni Mateo ng mas malamig kaysa sa kanyang nilalayon. Ngunit tandaan mo, narito ka para alagaan siya, hindi para palitan ang kanyang ina. Hindi ko po layunin na palitan ang sinuman, Sir Mateo. Narito ako para alagaan ang isang bata na nawalan ng ina. May pagkakaiba po ron. Nagtagis ang bagang ni Mateo. Ang babaeng ito ay masyadong direkta. Marahil ay sobra. Ngunit may katapatan siya na nakagiginhawa o nakagagalit hindi niya matiyak. Ang sahod ay ang napag-usapan natin sa telepono. Bayad tuwing Biyernes ng hapon. Oras ay Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Libre ang Sabado at Linggo. Zipo. Isang bagay pa. Tumayo si Mateo. 12 yaya na ang dumaan bago ikaw. Lahat sila nangakong susunod sa mga patakaran. Walang tumagal ng higit sa 1 buwan. Hindi dahil sa akin, kundi dahil hindi nila ginawa ng maayos ang kanilang trabaho. Tumayo rin si Patty at sinalubong ang kanyang tingin. Sa buong paggalang po, Sir Mateo, hindi ko po alam ang sitwasyon ng mga naunang yaya, ngunit ang alam ko po ay bawat bata ay karapat-dapat na alagaan ng may dignidad at pagmamahal, hindi lang sa pamamagitan ng mga patakaran. Kung problema po iyon sa inyo, marahil ay hindi ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Ang katahimikang sumunod ay naging mabigat. Hindi sanay si Mateo na sinasagot ng ganoon, lalo na ang isang empleyadong nangangailangan ng trabaho. Dapat ay sinibak niya na ito ngayon pa lamang bago pa magsimula. Ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ay ang paninindigan sa kanyang mamata.
Marahil ay ang pagod sa paghahanap ng ika-14 na yaya. O marahil sa isang nakatagong sulok ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Tanggap ka na, magsimula ka na ngayon. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Petty. Isang maliit ngunit tunay na ngiti. Salamat po, Sir Mateo. Ipakikita sa iyo ni Marta kung nasaan ang lahat ng gamit. Alis na ako para sa trabaho. Babalik ako ng alas 7. Naintindihan ko po. Kinuha ni Mateo ang kanyang bakat naktungo sa pinto. Ngunit bago lumabas ay huminto siya. Patty. Po? Si basta na lang ang mayroon ako. Kung may mangyari sa kanya o kung masaktan siya sa anumang paraan sa ilalim ng iyong pangangalaga, walang mangyayaring masama sa kanya. Pagputol ni Patty ng may katatagan. Hawak niyo po ang salita ko. Tumango si Mateo at lumabas. Sa kanyang kotse patungong opisina, hindi niya maalis sa isip ang imahe ni Patty. May kakaiba sa kanya na hindi tulad ng iba. Hindi ito ang desperasyon na mapanatili ang trabaho. Hindi takot o labis na pagpapasakop. Ito ay kumpiyansa na tila alam niya ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangan ang pagsang-ayon ni Mateo para gawin ito ng tama. At iyon ang nagpapabagabag sa kanya dahil kailangan ni Mateo ang kontrol-kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang bahay, sa bawat bahagi ng kanyang buhay na hindi pa naagaw ng tadhana. At ang babaeng ito, sa kanyang kalmadong paninindigan at mga direktang tanong, ay nagbabanta sa kontrol na iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono at hinanap ang isang contact na nakasabi. Premier Security Systems. Naisip niya na ito noon pa, pagkatapos ngang ikawalong yaya, ngunit palagi niyang nararamdaman na labis na iyon, isang hindi kinakailangang pagpasok sa pribadong buhay. Ngunit ngayon kasama ang babaeng ito sa kanyang bahay, kasama ang kanyang anak, may kung ano sa kanyang dibdib na nagsasabing kailangan niyang malaman, kailangan niyang makita, kailangan niyang makasiguro. Winidlit niya ang numero. Magandang umaga, Premier Security Systems. Paano po namin kayo matutulungan? Kailangan kong nakatagong kamera, mga lihim na kamera sa buong bahay ko. Siyempre po sir, kailan niyo po gustong pumunta kami? Tiningnan ni Mateo ang kanyang relo. Kararating pa lang ni Petty. Kasama niya si Baste sa sandaling ito. Ngayong hapon. Pagkatapos na, alas 7 gabi. Sige po. Ang address po. Ibinigay ni Mateo ang mga detalye. Kinumpirma ang presyo na hindi niya na pinansin dahil hindi problema ang pera. At ibinaba ang tawag. Sumandal siya sa upuan ng kotse habang pinapanood ang mabagal na daloy na trapiko sa EDSA. Hindi naman siya praning. Isa lamang itong makatwirang pag-iingat. May karapatan siyang malaman kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay kasama ang sarili niyang anak, hindi ba? Ngunit habang inulit niya ang katwirang ito sa kanyang sarili, isang maliit na boses sa kanyang ulo, isang boses na parang kay Veronica ang bumulong. Sino ang pinapaniwala mo, Mateo? Ang sarili mo. Binalewala niya ang boses na iyon, tulad ng natutunan niyang pagbalewala sa maraming bagay sa nakalipas na 8 buwan. Sa bahay naman, umakyat si Patty sa hagdan kasunod si Aling Marta. Narito po ang kwarto ng bata. Itinuro ni Marta ang pinto na may karatula na nagsasabing basta na may dekorasyong dinosaur. Napakabait na bata, tahimik, hindi kailanman gumagawa ng gulo. At mabuti po ba iyon? Tanong ni Patty ng malambot. Tumingin si Marta ng may gulat. Aba, siyempre, mas madali ang lahat. O baka mas madaling hindi makita na may mali, bulong ni Patty sa sarili. Bago pa makasagot si Marta, kumatok si Patty sa pinto ng kwarto ni Basta. Basta, si Patty ito. Maari ba akong pumasok? Katahimikan. Pagkatapos ay isang maliit na boses. Opo, binuksan ni Patty ang pinto at pumasok. Ang kwarto ay napakaayos, masyadong perpekto. Lahat ay organisado, malinis. Bawat laruan ay nasa lugar nito. Ang mapadar ay may mga mural ng dinosaur at astronaut. Isang kamanamukhang galing sa magasin at isang istante na mga aklat na nakaayos ayon sa sukat. At sa gitna ng lahat ng perpektong iyon, nakaupo sa banig si Baste, isang maliit na bata na may malalaking mata at seryosong mukha na nakatingin sa kanya ng may pag-iingat. Halo, Baste. Lumuhod si Patty para mapantayan siya ng hindi lumalapit ng husto. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Patty at ako ang mag-aalaga sa iyo. Tumango ang bata ngunit walang sinabi. Anong ginagawa mo, Torepo? Mukhang napakataas niyan. Para saan yan? Nag-isip sandali si Baste. Para makita po ako ni Mama mula sa langit. At sa sandaling iyon,
Ang puso ni Patty ay gumuho at nabuong muli sa parehong pagkakataon dahil naintindihan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa batang ito at sa lalaking kumuha sa kanya. Hindi ito magiging madaling trabaho, ngunit ito ay napakahalaga. Dumating ang mga tekniko ng 7:30 ng gabi. Kinakabahang nakihintay si Mateo sa kanila. Magandang gabi po, Sir Mateo. 3 lalaking may uniformeng asul at may dalang magakahon ng kagamitan ang pumasok ng mabilis at tahimik. Tuloy kayo ng tahimik. Natutulog na ang anak ko sa itaas. Sige po, saan niyo po gustong ilagay ang mga kamera? Kahit saan. Ipinakita ni Mateo ang plano ng bahay na may mga pulang biloksala, kusina, hardin, playroom, mga pasilyo, kabuuang sakop. At ang kwarto ng bata, nagatubili si Mateo. Ang pagtawid sa linyang iyon ay tila mali, ngunit naisip niya si Basta. Ang lahat ng maaring mangyari nang hindi niya alam. Dun din po, ngunit gawin niyo pong napakalihim. Pagkaraan ng 2 oras, lahat ay naka-install na. Ang mamalilit na kamera sa smoke detector, orasan, at mga sulok ng kisame na hindi mapapansin. Ipinakita ng tekniko ang sistema sa kanyang laptop. Maaari niyo pong makita ang lahat ng real-time. May recording hanggang 30 araw, maaari niyong ma-access sa telepono, tablet, o anumang gadget. Pinanood ni Mateo ang walong maliliit na screen walang tao sa sala, madilim sa kusina, at ang kwarto ni Basta kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ganap na kontrol. Bakit nga ba may nararamdaman siyang bigat sa kanyang sikmura? May kasama bang tunog? Opo sir, malakas at malinaw. Salamat. Ngayon ay maririnig niya na ang bawat salita. Nang umalis ang mga tekniko, nanatili si Mateo na nakatitik sa mga screen. Naksalin siyang whisky para sa kaligtasan niya. Sabi niya sa walang taong silid. Ngunit ang bosa ni Veronica ay bumulong. O natatakot ka na gawin niya ang hindi mo kayang gawin. Ininom niya ang whisky at pinatay ang mailaw. Kinaumagahan, nagising si Mateo ng 6:00. Napanaginipan niya si Veronica na nakatingin sa kanya ng may pagkabigo. Bumaba siya sa kusina at binuksan ang kanyang laptop. Lumitaw ang 8 screen. Ngayong 7:30, lumabas si Patty sa kanyang kwarto. Nakita niya ito sa pasilyo, nakayapa, naka-t-shirt, magulo ang buhok isang normal na tao. Pagkaraan ng 15 minuto, bumaba ito na nakabihis na. Pumasok ito sa kusina at nagulat nang makita siya. Magandang umaga po, Sir Mateo. Hindi ko po inaasahan na nandito kayo. May mga kailangang ayusin sa trabaho. Tahimik habang naglalaba si Patty ng sangkap. Anong oras po nagigising si Basta? Sa pagitan ng 8:00 at 8:30. Maaari ko po siyang ipahanda ng almusal para magkaroon ng nakasanayang routine. Tumango si Mateo habang pinapanood itong kumilos sa kusina. May kumpiyansa ngunit magalang. Alis na ako. Anunsyo niya habang isinasara ang laptop. Babalik ako ng 7:00. Sa kotse, binuksan niya agad ang app. Doon ay nakita niya si Patty na nagluluto habang humuhuni. Sa buong umaga, sa pagitan ng pagpupulong, tinitignan niya ang kamera bawat 15 minuto. Tila isang adiksyon. Ngayong 8:20, nakita niya itong umayat. Lumipat siya sa kamera sa kwarto nang pumasok ito. Gising na si Baste. Yakap-yakap ang kanyang berdeng laruang dinosaur. Magandang umaga, Based. Ang boses ni Patty ay mainit sa audio. Mayos ba ang tulog mo? Tumango ang bata nang walang sinasabi. Gutom ka na ba? Isa pang tango. Nahanda akong scrambled eggs. Gusto mo ba yon? Sa wakas ay nagsalita si Basta. Ang luto po ni Mama ay may keso, naimbak si Mateo. Heto na, siguradong may sasabihing hindi maganda si Patty. Babawasan niya ang sakit na nararamdaman ni Basta o mas malala, susubukan niyang palitan si Veronica. Ngunit ang sinabi nito ay nagpataka sa kanya. Alam mo ba, wala akong kaide-ideya kung paano iyon niluluto ng mama mo, pero kung ikukuwento mo sa akin, maaari kong subukang gawin na medyo katulad nun. Ano sa tingin mo? Tumingin si Baste sa kanya gamit ang malalaking matang may pag-ingat. Talaga po? Talaga. Ikaw ang eksperto rito. Ako lang ang bagong kusinera na kailangang matuto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kanyang anak na ngumiti maliit lamang ngunit tunay. Naglalagay po siya na maraming keso tapos hinahalo po ng mabilis. Sige po, sasama ka ba sa akin sa baba para tulungan ako? Maaari po? Siyempre naman bahagi kang ang koponan. Pinanot sila ni Mateo na bumaba. Hindi siya binuhat ni Patty o hinawakan sa kamay. Sadyang naglakad lamang ito sa tabi niya. Sa kusina, pinaupo niya ito sa mataas na silya. Sige, boss,
Sabihin mo sa akin ang gagawin. Si Baste, na may seryosong mukha, ay nagbibigay na mga direksyon. Mas marami pa po niyan. Si mama po marami maglagay. Napakahigpit mo naman, biro ni Petty. Naalala ko ang bunsong kapatid ko sa iyo. May kapatid ka po. Mayroon po. Malaki na siya ngayon, 17 taong gulang na. At ang mama mo po? Ang ngiti ni Petty ay naging malungkot. Nilakasan ni Mateo ang volume. May sakit ang aking mama, kaya ako nagtatrabaho para matulungan siya. Hindi po ba siya mamamatay tulad ng aking mama? Ang direktang tanong na may kawalang malay ng bata ay nagpatigil sa pahinga ni Mateo. Lumuhod si Patty sa harap ni Baste habang nakatingin sa kanyang mata. Hindi ko alam, maliit kong kaibigan, sana ay hindi, ngunit talagang malubha ang sakit niya at malungkot ka po. Minsan, ngunit nagpapasalamat din ako sa bawat araw na kasama ko siya dahil ang oras na makasama kami, kahit mahirap, ay isang regalo. Nanghungulila po alam ko, Baste, at ayos lang na mangulila ka sa kanya. Hindi mo kailangang itago iyon. Sabi po ni Papa kailangan kong maging matatag, at matatag ka nga naman. Ngunit ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi mo na siya mamimiss. Ibig sabihin nito ay nagpapatuloy ka kahit masakit. Ibig sabihin nito ay pinapayagan mo ang sarili mo na maramdaman ang lahat ng kailangan mong maramdaman. Napatitik si Bast, ang kanyang mamata ay nagniningning sa maluhang hindi umagos. Maari ba kitang yakapin? Nakita ni Mateo kung paano lumuno si Patty dahil sa emosyon. Siyempre naman at ang kanyang anak, ang batang hindi hinayaang hawakan ng sinuman sa loob ng maraming buwan, ay nagpadala sa mabisig ng babaeng ito na halos hindi pa niya kilala. Kumapit siya rito na tila ito ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng bagyo. Kailangang isara ni Mateo ang kanyang telepono dahil nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya kayang magpatuloy sa panunod dahil ang nakita niya ay hindi manipulasyon, hindi isang yaya na sinusubukang makuha ang batas sa pamamagitan ng mahuwat na pangako. Ito ay tunay na koneksyon ng dalawang taong nakaunawa sa sakit ng isa't isa na nakikilala ang kanilang sarili sa ibinahaging pagdurusa. At siya, na nakatago sa likod ng kamera at screen, nanunot mula sa dilim, ay ang tanging nananatiling, nag-isa ang tanging tumatangging makaramdam. Naging magulo ang isip ni Mateo sa natitirang bahagi ng araw. Sinubukan niyang mag-concentrate sa trabaho, ngunit palagi siyang bumabalik sa kanyang telepono. Nakita niya sila sa hardin na humahabol sa mga paru-paro, sabay na nagtanghalian habang nagkukuwento si Patty. Sa oras ng pagtulog sa hapon, binabasahan niya ito ng kwento at nanatili sa tabi nito. Hinahaplos ang buhok nito hanggang sa mahimbing na makatulog. Ang bawat eksena ay nagpapatunay na hindi si Patty ang problema, siya ang problema. Alas 6 ng gabi, umuwi si Mateo. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Nakita niya si Patty at Base na bumubuo ng isang kastilyo gamit ang maunan. Papa, patakbong lumapit si Buster sa kanya ng may sigla. Tingnan mo po, napakalaki nito. Kastilyo po ito. Ako ang hari at si Patty ang dragon na nagtatanggol sa akin. Tumayo si Patty. Magliligpit na po kami bago maghapunan. Gusto mo po bang pumasok sa kastilyo, Papa? Hinawakan ni Buster ang kanyang kamay. Isang pisikal na koneksyon na matagal na nilang hindi nagagawa kaya, napatitik si Mateo. May trabaho pa akong gagawin, sabi niya. Ang liwanag sa mga mata ni Buster ay bahagyang napawi. Sige po. At sa sandaling iyon, nakita ni Mateo ang pagkabigo. Walang galit, walang pagiyak, kundi isang tahimik na pagtanggap ng isang batang sanay na wala ang kanyang ama sa tabi niya. Marahil mamaya na lang, subok niyang palambutin ang sitwasyon. Opo, mamaya na lang. Ngunit alam nilang dalawa na walang mamaya. Umakyat si Mateo sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Binuksan niya ang kanyang laptop at lumitaw ang walong screen. Sa ibaba, nakita niya si Patty na lumuhod sa tabi ni Buster. Alam mo ba? Ang papa mo ay nagtatrabaho ng husto para maibigay siya. Iyo ang lahat nga kailangan mo. Isa rin iyon sa paraan ng pagpapakita ang pagmamahal. Pero hindi ko naman kailangan ng mga gamit. Siya lang po ang kailangan ko. Ang masalitang iyon ay tila isang hampas sa puso ni Mateo. Alam ko, Baste, at sigurado akong kailangan ka rin niya. Minsan, kaming matatanda ay hindi lang alam kung paano ito sasabihin. Sa tingin mo po ba mahal ako ni Papa? Siguradong sigurado ako riyan. Paano mo po nalaman? Dahil sa paraan ng pagtingin niya sa iyo, kapag sa tingin niya ay hindi mo siya nakikita, na tila ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Naramdaman ni Mateo ang init ng mga luha sa kanyang mata. Totoo yun,
At napansin iyon ni Patty dahil siya ay nagbibigay pansin. Nang gabing iyon, matapos maghapunan at makatulog ni Baste, bumaba si Mateo para kumuhang tubig. Nakita niya si Patty na naguhugas ng mga plato. Maari namang gawin ni Marta yan bukas. Hindi naman po abala sa akin. Nakatutulong po ito para makapag-isip ako. Katahimikan habang binabanlawan niya ang plato. Ang tunog ng tubig ang tanging naririnig sa madilim na kusina. Najing mayos ba ang araw niyo? Tanong ni Mateo. Ang bawat salita ay tila pilit. Si Baste po. Nakita ko siyang kakaiba ngayon. Mas masaya. Tumingin si Patty sa kanya. Dahan-dahang pinatutuyo ang kanyang makamay. Napakabuting bata po niya. Kailangan niya lang po ngang pahintulot na maging bata muli. Anong ibig mong sabihin? Harapang hinarap siya ni Patty. May katatagan sa kanyang postura. Sa buong pagalang po, Sir Mateo, sinusubukan ni Baste na maging matata na may sapat na gulang na kailangan niyo, ngunit 3 taong gulang pa lang siya. Kailangan niyang maging mahina minsan maglaro, tumawa, umiyak kung kinakailangan. Kailangan niyang malaman na ayos lang na hindi maging ayos ang lahat sa bawat oras. Hindi ko naman hiningi sa kanya na maging matatag. Marahil ay hindi sa pamamagitan ng salita, ngunit ang mabata ay nagbabasa nga higit pa sa ating sinasabi. Binabasa nila kung ano tayo. Hinikpitan ni Mateo ang hawak sa kanyang baso. Hindi mo alam ang sinasabi mo. May punto po kayo. Wala po akong alam sa buhay niyo, sa sakit niyo, o sa hirap nga mawalang ng asawa. Ngunit may alam po ako tungkol sa mga bata at alam ko kapag ang isa ay may pasan-pasang mabigat na bagay na hindi para sa kanya, tapos na siya. Tumingin si Patty sa kanya sandali bago tumango. Magandang gabi po, Sir Mateo. Nang umakyat ito sa hagdan, nanatili si Mateo sa madilim na kusina kasama ang baso ng tubig na nakalimutan na sa kanyang kamay. Ang masalita ni Patty ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo, hindi comfortable ngunit totu. Umakyat siya sa kanyang opisina at muling binuksan ang mga kamera. Ito ay naging isang obsesyon na kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman. Ano ba talaga ang kailangan niya? Sa screen sa kwarto ni Baste, nakita niya si Patty na pumasok. Nakahiga ang kanyang anak ngunit gising pa. Hindi po ako makatulog. Narinig ang maliit na boses. Gusto mo bang manatili ako rito sandali? Opo. Naupo si Patty sa tabing ama. Anong iniisip mo? Katahimikan. Pagkatapos, sa tingin mo po ba nakikita ako ni Mama mula sa langit? Siguradong sigurado ako riyan. Walang duda. At sa tingin mo po ba ipinagmamalaki niya ako? Bakit naman hindi? Ikaw ay matapang, mabait, matalino, kasi po minsan gumagawa akong masasamang bagay. Tulad ng ano, ibinaba ni Baste ang kanyang boses na tila nagtatapat ng isang kakilakilabot na sikreto. Tulad po ang hilingin na sana ay may iba akong maging mama dahil sobrang miss ko na po ang magkaroon ng mama. Masama po ba ako dahil doon? Naramdaman ni Mateo ang pagkawala ng hangin sa kanyang nabaga. Ang mundo ay tila huminto. Ang kanyang anak ay pasan-pasan ang ganitong uring kasalanan, ang imposibleng bigat na ito, at wala siyang kaide-ideya. Baste, tumingin ka sa akin. Lumuhod si Patty sa tabing kama. Hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang mangulila na magkaroon na mama ay hinding-hindi magiging masamang bagay. At ayos lang kung minsan. Ay nais mong may magpuno sa bakanteng lugar sa iyong puso. Maintindihan iyon na iyong mama ng buong buo. Nais niyang maging masaya ka na may mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Talaga po? Talaga. Ang tunay na pagmamahal ay walang selos. Nais lamang nito ang pinakamabuti para sa isa pa. Kaya hindi po masama na magustuhan kita. Pinunasan ni Patty ang kanyang luha ng mabilis. Hindi talaga. Ikinararangal ko iyon. Mananatili ka po ba? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit habang narito ako, ipinapangako kong alagaan kita sa abot nga aking makakaya. Pangako po, pangako. Ipinikit ni Baste ang kanyang mata ng may kapayapaan. Nanatili si Patty ron humuhuni ng isang malambot na kanta hanggang sa makatulog ang bata. Isinara ni Mateo ang kanyang laptop, sumandal sa kanyang upuan at tumingin sa kisame. Ipinakita sa kanya ng kamera ang eksaktong kailangan niyang makita, ngunit hindi ito ang kanyang inaasahan. Walang kapabayaan, walang manipulasyon, walang panganib. Nakita niya ang simple, matapat, at walang pag-imbot na pagmamahal. At natagpuan ang katotohanan na iniwasan niya sa loob ng 8 buwan. Ang kanyang anak ay naghihilom na, ngunit siya ay hindi pa dahil habang natututo si Baste na magbukas muli, magtiwala at makaramdam, si Mateo ay nananatiling, nakakulong sa likod ng mga pader na siya rin ang gumawa. At ang makamera,
Naisip niya ng may pait ay isa lamang sa mga pader na iyon. Lumipas ang 3 linggo mula nang may install ang mga kamera. 3 linggong naging multo si Mateo naroon sa pisikal ngunit wala sa mga bagay na mahalaga. Maaga siyang dumating, nakukulong sa opisina at pinapanood ang recording. Sa opisina naman ay palagi niyang binabantayan ang screen. Uuwi siya ng huli kapag tulog na si Baste para muling panorin ang lahat. Ayos ka lang ba, Mateo? Tanong ng kanyang kasosyo sa negosyo na si Damian. Ayos lang ako. Ngunit hindi siya ayos. Gumon siya sa screen na nagpapakita sa kanya ng buhay na hindi niya pinamumunuan. At araw-araw ay pareho ang ipinapakita sa kanya. Si Petty ay tunay, mapagpasensya, mapagmahal lahat ng bagay na hindi alam ni Mateo kung paano maging ganun. Isang umaga habang sinusuri ang recording, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Noong hapon iyon, si Petty at Baste ay nagdodrawing gamit ang yeso sa hardin. Ang kanyang anak ay gumuhit na mga figura ng tao, isang matangkat na lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Sino sila? Tanong ni Petty. Ang pamilya ko po nun. Lumapit si Mateo sa screen upang lakasan ang volume. Ang mama mo, ang papa mo, at ika. Pinagmasdan ni Patty ang drawing. Opo, pero hindi na po ngayon. Ngayon po, paano na? Kumuha si Baste nga iba pang yeso. Iginuhit ang bata ng mag-isa sa isang sulok. Ang matangkat na lalaki sa kabilang sulok, at sa pagitan nila ay isang napakalaking bakanteng espasyo. Ganyan po, simpleng sagot niya. Ang puso ni Mateo ay tuluyang nadurog. Bakit napakalayo niyo sa isa't isa? Malambot na tanong ni Patty. Dahil ayaw po ni Papa na malapit sa akin. Sa tingin ko po ay naaalala niya si Mama sa akin at nalulungkot siya. Sinabi ba niya yon sa iyo? Hindi po, pero alam ko dahil kapag tumitingin siya sa akin, nalulungkot ang kanyang mata at pagkatapos ay umaalis siya. Naupo si Petty sa sahig sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang tingin ko? Ano po? Sa tingin ko ay napakahalaga mo sa papa mo, kaya natatakot siya. Takot po sa ano? Takot na mawala ka tulad ng pagkakagawad sa mama mo. Minsan, kapag ang mataw ay may malaking takot, lumalayo sila sa pinakamamahal nila, hindi dahil sa walang paki, kundi dahil napakahalaga nito sa kanila. Nag-isip si Best, pero wala po yung lohika. Kung mahal niya ako, bakit hindi niya ako kasama? Dahil ang takot ay hindi laging may lohika, maliit kong kaibigan. Ang takot ay nagtutulak sa atin na gumawa ng bagay na nakakasakit, kahit hindi natin gustong makasakit. Natatakot ka rin ba po minsan? Opo, palagi. Sa ano po? Mawala ang aking nanay, ang hindi maging sapat para sayo ang mabigo. Pero hindi ka naman nabibigo, ikaw ang pinakamabuti. Ngumiti si Petty nang may nagniningning na mga mata. Salamat Basta. Malaki ang kahulugan niyan sa akin. Patty? Po? Sa tingin mo po ba balang araw ay mawawalan na ang takot ni Papa? Sana nga po. Dahil karapat-dapat siyang maging masaya. At karapat-dapat kang magkaroon ng isang papa na naroon, hindi lang sa bahay, kundi dito. Hinawakan niya ang dibdib ni Basta sa ibabaw ng kanyang puso kung saan ito tunay na mahalaga. Ipinaus ni Mateo ang recording. Ang mga salita ng kanyang anak ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Naalala niya si Mama sa akin. Iyon ang iniisip ni Baste, na lumalayo siya dahil ipinapaalala nito si Veronica. Ipinapaalala nga nito si Veronica. Ngunit lumalayo siya dahil sa tuwing titignan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang sarili niyang kabiguan, ang kanyang takot na magmahal at mawala muli ang lahat. Isinara niya ang laptop at bumaba sa kusina. 6:00 pa lamang ng umaga, ngunit nakarinig siya ng isang sigaw mula sa itaas. Patakbo siyang umakyat. Galing iyon sa kwarto ni Basta. Binuksan niya ang pinto ng marahas at nakita ang kanyang anak na nakaupo sa kama habang umiyak, gulo-gulo ang makumot. Masamang panaginip. Baste, tumingin ang bata sa kanya nang may malalaking matang punong takot. Papa, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi nag-isip si Mateo, hindi nagkalkula, hindi lumayo sadyang tinawid niya ang kwarto at niyakap ang kanyang anak. Kumapit si Baste sa kanya na tila siya na ang huling tao sa mundo, humihigbi sa kanyang dibdib. Nandito ako, anak. May masama po akong panaginip. Napanaginipan ko pong umalis ka rin, na iniwan mo po akong mag-isa. Hindi ako alis, ipinapangako ko sa iyo. Pangako po, narinig niya ang mahakbang. Sumulpot si Patty sa pinto ng may pag-aalala. Narinig ko po ang sigaw. Mayos na, masamang panaginip lang. Tumango si Patty. May kung ano sa kanyang tingin pagunawa, pag-asa. May kailangan po ba kayo?
Niyakap ni Mateo ang kanyang anak hanggang sa muling makatulo ito. Nang ihiga niya ito, tila napakaliit nito 3 taon at napakarami nang nawala. Patawad, bulong ni Mateo habang hinahaplos ang buhok ni Baste. Patawad dahil hindi ako narito. Patawad dahil natakot ako ng husto. Lumabas siya ang kwarto at nakita si Patty sa pasilyo na nakasandal sa pader at naghihintay. Salamat Mateo, sabi niya. Para saan? Sa hindi pagpasok, sa pagpapahintulot na magkaroon kayo ng sandaling iyon. Hindi ko lugar iyon, sa inyo iyon. Katahimikan sa pagitan nila, kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi gaanong mabigat. Maari ko po ba kayong tanungin? Sa wakas ay nagsalita si Patty. Bakit po kayo kumukuha ng yaya kung lalayuan niyo lang din naman? Bakit hindi na lang kayo ang sumama sa kanya? Naramdaman ni Mateo ang depensa na tumataas, ngunit pinigilan niya ito. Ang babaeng ito ay karapat-dapat sa katapatan. Dahil hindi ko alam kung paano. Si Veronica ang eksperto sa pagiging ina. Ako lang ang tagapagtustos, ang nagtatrabaho, ang nagbabayad ng mabayarin. At ngayon wala na siya. Kailangan ako ni Buster. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano maging kailangan niya. Alam niyo ba kung ano ang kailangan niya? Ano? Kayo lang po, iyon lang. Hindi niya kailangan ng pagiging perpekto. Kailangan niya ang presensya mo. Kakarating ko pa lang at hindi ko man lang alam kung tama ang ginawa ko. Niyakap niyo po siya nang natatakot siya. Iyon lang ang kailangan niya at ginawa niyo po iyon ng tama. Naramdaman ni Mateo ang pagluluwag sa kanyang dibdib. Paano mo nagagawang napakasimple ng lahat? Dahil simple lang naman po talaga. Ang pagmamahal ay hindi komplikado. Tayo lang po ang nagpapagulo nito dahil sa ating matakot. Lumipas ang 2 linggo pa. Patuloy na sinusuri ni Mateo ang mga kamera. Ngunit may nagbago. Hindi na niya hinahanap ang kapabayaan. Ngayon ay sinusubukan niyang matuto. At dahan-dahan siyang nagbago. Mas maaga siyang umuwi. Sumasabay sa hapunan kay Baste. At binabasahan ito ng mga kwento. Ang kanyang boses ay tila matigas pa, ngunit tumitingin si Baste sa kanya na tila siya ang pinakamagandang regalo sa mundo. Isang hapon habang sinusuri ang recording, nakita niya ang isang pag-usap na nagpatigil sa kanya. Si Baste ay tumutulong kay Patty na magtuping malilinis na damit, isang simpleng gawaing bahay. Patty, maari ko po ba kayong tanungin? Siyempre naman. Bakit po napakabait mo sa akin? Huminto si Patty sa pagtupi at tumingin sa kanya. Bakit naman hindi ako magiging mabait sa iyo? Dahil ang ibang yaya po mabait lang sa simula, pero pagkatapos napapagod din sila, sinasabi po nila na tahimik ako, seryoso, at boring. Naramdaman ni Mateo ang galit na tumataas. Anong uri ng tao ang magsasabi niyan sa isang 3 taong gulang na bata? Baste, tumingin ka sa akin. Lumuhod si Patty sa harap niya. Hindi ka boring. Ikaw ay mapag-isip, mapagmasid, matalino, at ang pagiging tahimik ay hindi masamang bagay. Ibig sabihin nito ay kapag nagsalita ka, ang iyong mga salita ay may timbang. Talaga pong iniisip mo yan? Talaga. At alam mo ba kung ano pa ang iniisip ko? Ano po? Na ang sinumang tao na hindi nakakakita kung gaano kaka-espesyal ay hindi karapat-dapat na malapit sa iyo. Ngumiti si Buster. Ang maliit na ngiting mas madalas nang lumalabas kamakailan. Patty, po? Mahal kita. Nakita ni Mateo kung paano natigilan si Patty, kung paano napuno ng galuha ang kanyang mata na pilit niyang pinipigilan. Mahal din kita, maliit kong kaibigan ng napakarami. At pagkatapos siya'y nagtanong, si Boss tangi siyang bagay na nagpahinto sa mundo ni Mateo. Mari ka po bang maaking bakong mama ko? Ang katahimikan sa recording ay nakabibingi. Ipinikit ni Patty ang kanyang mata habang humihinga ng malalim. Nang buksan niya ito, may sakit at pagmamahal na magkahalo sa kanyang mukha. Basta, mahal ko, hindi ko maaring making mama mo. Walang sinumang makakapagpalit sa mama mo. Siya ay nag-isa, espesyal, at palagi mong magiging ina. Pero wala naman po siya rito. Alam ko, at napakahirap niyan, ngunit maaari akong maging isang tao na nagmamahal sa iyo ng lubos, nag-alaga sa iyo, at laging narito para sa iyo habang kaya ko. Ayos lang po ba yon? Nag-isip si Baste sandali. At kung tawagin kita tulad ng tawag ko kay Tita Patty, ngumiti si Patty sa gitna ng kanyang luha. Tita Patty, gustong-gusto ko yan. Kaya ikaw ang aking Tita Patty at mahal mo ako. Mahal kita ng buong puso ko. Ipinausa ni Mateo ang recording. Nanginig ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang katulong tungkol sa isang urgent meeting. Binalewala niya ito.
Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pinatay niya ang telepono ng tuluyan. Isinara niya ang laptop at bumaba sa hagdan. Bayernes na ang hapon noon. Narinig niya ang matawanan sa hardin. Lumabas siya at nakita si Patty na itinutulak si Baste sa duyan. Mas mataas pa po, Tita Patty, mas mataas. Sigurado ka ba? Opo. Lumapit si Mateo. Nakita siya ng dalawa at huminto ang matawanan na tila ba ang kanyang presensya ay automatikong pumapatay sa saya. Mas masakit iyon kaysa sa kanyang inaasahan. Maari ba ako? Itinuro ni Mateo ang duyan. Tumingin si Baste ng may pakalito. Maari pong ano? Ipagduyan ka. Ang mukhang kanyang anak ay nagliwanag. Talaga pong pangako? Umalis si Patty sa tabi upang bigyan siyang espasyo. Binigyan siyang isang ngitingang pag-asa bago tahimik na pumasok sa bahay. Tumayo si Mateo sa likod ng geduyan. Nanginginig ang kanyang makamay ng bahagya, isang simpleng bagay na ginagawa ang libu-libong magulang bawat araw. Ngunit para sa kanya ay tila pag-akyat sa isang mataas na bundok. Itinulak niya ito ng dahan-dahan. Mas malakas pa po, Papa. Itinulak niya ito ng mas malakas at narinig ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig, ang tawa ng kanyang anak, tunay, buo at walang pag-alinlangan. Isa pa po, isa pa. Itinulak pa ni Mateo ng mas malakas. At habang nakikita ang kanyang anak na lumilipad pasulong at pabalik, may kung ano sa kanyang loob ang nagsimulang mahilom. Hindi pa buang masugat ay masyadong malalim para doon, ngunit nagsimula ang isang bita sa kanyang nakaraang kalasak. Isang sinakngang liwanag na pumasok sa kadiliman. Pagkaraan ng 15 minuto, bumaba si Baste sa duyan at tumakbo patungo sa kanya. Papa, maari ba nating gawin ito ng mas madalas? Gustong-gusto ko iyan. Talaga pong pangako? Pangako. Niyakap siya ng mahigpit ni Baste, may tiwala, na tila sa wakas ay naniwala na ang kanyang ama ay hindi na maglalaho. Nang gabing iyon, matapos mapatulog si Baste, nanatili si Mateo na nakatitik sa kanya habang natutulog. Mukhang payapa ang kanyang anak. Naramdaman niya ang isang presensya sa pinto. Si Patty, napakabuting bata po niya. Opo, salamat sa iyo. Hindi po, salamat sa kanya. Kailangan lang nga batang espasyo para maghilom. Humarap si Mateo. May kailangan akong ipagtapat. Nag-install ako nga kamera sa buong bahay. Pinapanood kita mula pa noong unang araw. Inasahan niya ang galit, ang pagsigaw, ngunit tumango lamang si Patty. Alam ko po. Alam mo, nakita ko po ang isa noong ikalawang araw ko. Ang smoke detector sa kusina ay may napakaliit na ilaw na kumukurap. Nahanap ako at nakita ko rin ang iba. Natigilan si Mateo ng walang salita. At wala kang sinabi? Wala po. Dahil naintindihan ko na hindi naman ito tungkol sa akin. Tungkol po ito sa inyo na sinusubukang mapanatili ang kontrol sa isang bagay nang ang lahat ng iba pa ay pakiramdam niyo ay nawala na sa kontrol niyo. Dapat ay galit ka, marahil. Marahil po. Ngunit alam ko rin kung ano ang takot. At nakikilala ko ang isang taong nalulunod dito. Bakit ka nanatili kahit alam mong pinapanood kita? Dahil kailangan ako ni Baste. At sa katotohanan po, sa tingin ko ay kailangan niyo rin ako. Naramdaman ni Mateo ang pangingilitingam galuha sa kanyang mamata. Hindi pa siya umiyak mula noong libing. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya gagawin iyon muli. Ngunit ngayon, nakatayo sa madilim na pasilyo kasama ang babaeng ito na nakakita sa kanyang pinakamahina at hindi siya hinusgahan. Nagsimulang umagos ang kanyang maluha. Hindi ko alam kung paano ayusin ito. Hindi ko alam kung paano maging ama nang wala si Veronica. Hindi niyo po kailangang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyo lang pong naroroon araw-araw, bawat sandali. At kung hindi sapat, magiging sapat pa rin iyon dahil ito ay tunay. At iyon lang ang kailangan ni Baste. Ang pagtatapat tungkol sa mga kamera ay nagpabago sa ugnayan nina Mateo at Patty. Hindi ito tiwala agad, kundi isang makatulad na pag-unawa. Isang pakilala na pareho. Silang lumalaban sa sarili nilang malaban habang sinusubukang ibigay kay Baste ang kailangan nito. Sabado ng umaga, gumawa si Mateo ng desisyon na nagpatakot at nagpalaya sa kanya sa parehong pagkakataon. Tinawagan niya ang kumpanya ng seguridad. Kailangan kong ipatanggal ang lahat ng kamera. Lahat po, Sir Mateo? Sigurado po kayo? Siguradong sigurado po. May problema po ba sa system? Wala po. Ako ang problema. Katahimikan sa kabilang linya. Naintindihan ko po. Magpapadala kami ng koponan ngayong hapon. Nang ibaba niya ang tawag. Naramdaman niya ang bigat ng telepono sa kanyang kamay, ang gadget na naging bintana niya sa isang buhay.
na tinanggihan niyang pamunuan ng tunay. Binuksan niya ang F6 nga kamera sa huling pagkakataon. Walang tao sa sala, maayos ang kusina, ang hardin sa ilalim ngang umaga, ang kwarto ni Baste na may kamang inayos ni Marta, at napagtanto niya, ipinapakita lamang nam nga kamera ang nga bakanteng espasyo, hindi nito ipinapakita ang pagmamahal, hindi nito ipinapakita ang koneksyon, kundi ang kawalan lamang. Isinara niya ang app, binura ito sa kanyang telepono, at huminga ng malalim. Dumating ang tekniko ng alas 3 ng hapon. Pinangasiwaan ni Mateo ang pagtatanggal ng bawat kamera ang smoke detector sa kusina, ang orasan sa sala, ang maliliit na lens sa masulok. Nang matapos sila, mas magaan ang pakiramdam sa bahay, na tila ba naging pigil hininga ito sa loob ng ilang linggo at sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Pinagmamasdan sila ni Patty mula sa hagdan. Walang sinabi, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabing lahat. Nang gabing iyon, gumawa si Mateo ngang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Nagpasya siyang manatili sa bahay sa buong katapusan ng linggo ng walang trabaho, walang magadahilan. At si Patty, kahit na teknikal na araw pahinga niya, ay nanatili rin. Kung sakaling may kailangan kayo, sabi niya, ngunit alam nilang dalawa na nanatili siya dahil kailangan siya ng pira-pirasong pamilyang ito. At marahil ay kailangan din niya sila. Linggo ngang umaga, bumaba si Basta nga hagdan dala ang kanyang laruang dinosaur sa ilalim ngang kanyang bisig. Papa, hindi ka po ba magtatrabaho ngayon? Hindi, champion. Ngayong araw ay kasama mo ako. Ang nga mata ni Baste ay nagliwanag sa pag-asa. Talaga pong pangako, anong gagawin natin? Nag-isip ng napakaseryoso si Baste na tila ito ang pinakamahalagang tanong sa mundo. Sa wakas ay sinabi niya, maaari ba tayong pumunta sa parke? Dun sa may Migapato. Naramdaman ni Mateo ang hampas sa kanyang dibdib. Ang parkeng iyon ang parkeng madalas nilang puntahan nina Veronica at Baste tuwing linggo bago ang aksidente. Ang parkeng iniwasan niya dahil bawat bangko, bawat puno, bawat daanan ay puno nga alaala. Siyempre, pupunta tayo sa parke. Sumama silang tatlo. Nagmamaneo si Mateo. Nasa tabi niya si Patty at si Baste sa likod sa kanyang upuan habang humuhuni ng sarili niyang kanta. Nang makarating sila, nanatiling nakaupo si Mateo sa kotse sandali. Ang mangga kamay ay nasa manibela habang humihinga ng malalim. Ayos lang po ba kayo? Malambot na tanong ni Patty. Ito ang lugar namin ni Veronica. Pumupunta kami rito noong makasintahan pa lang kami at pagkatapos ay kasama si Baste. Gusto niyo po bang lumipat ng ibang lugar? Tumingin si Mateo sa rearview mirror. Tinatanggal na ni Baste ang kanyang sinturon. Excited na nakatitik sa lawa kung saan lumalangoy ang mga pato. Hindi na natin kailangang umalis. Bumaba silang ang kotse. Agad na tumakbo si Baste patungo sa lawa. Huminto sa mismong gilid tulad ng itinuro ni Veronica sa kanya. Huwag na huwag kang tatawid sa linyang gabato nang walang kasamang matanda. Naglakad sina Mateo at Patty sa likod niya. Tingnan mo po, Papa, may masanggol na pato. At nandun nga isang inang pato kasunod ang 5 maliliit na pato na lumalangoy sa perpektong linya. Napakaganda nila. Lumuhod si Mateo sa tabing kanyang anak. Maaari ba natin silang pakainin? Hindi ako nakapagdala ng tinapay. Ang mukha ni Basta ay medyo nalungkot. Laging nagdadala si Mama ng tinapay. Noon ay mabilis na papalitan ni Mateo ang paksa, iwasan ang pag-usap. Ngunit ngayon ay huminga siya ng malalim at sinabi, may punto ka. Ang mama mo ay hindi kailanman nakakalimot sa pagkain ng mapato. Mas mayos siya kaysa sa akin. Nangungulila ka ba sa kanya? Araf-araf po. Kung ganon, bakit hindi natin siya pag-usapan? Ang direktang tanong na may katapatan ay nagpaluhas sa lup ni Mateo. Dahil masakit para sa akin nun. At inakala ko na kung hindi natin siya pag-usapan ay hindi gaanong masakit. Ngunit nakamali ako. Maari ba natin siyang pag-usapan ngayon? O maari natin siyang pag-usapan kailan mo man gusto. Nakatitik si Baste sa mga pato sandali bago nagtanong. Naalala mo po ba noong nahulog si Mama sa lawa? Natawa si Mateo, isang tunay na tawa na nagpataka sa kanya. Paano ko makakalimutan yon? Sinusubukan niyang abutan ang bola mo at nadula siya ng tuluyan. Lumabas siyang basang-basa. Basang-basa po at tumatawa, palaging tinatawanan ni Mama ang sarili niya. Naalala ko rin po yon, ngumiti si Baste. Kahit maliit pa ako noon, 2 taon ka pa lang noon, ngunit palaging ikinukuwento ng mama mo ang kwentong iyon. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad sa parke sa sumunod na oras. Ikinuwento ni Mateo ang maalaala ni Veronica.
Ang ilan ay bahagyang naalala ni Baste, ang ilan naman ay bago sa kanya. At sa bawat kwento may kung ano sa loop ni Mateo ang nagsimulang lumuvak. Ang sakit ay nandun pa rin marahil ay mananatili na doon ngunit hindi na ito ang sakit na nagpaparalisa sa kanya, kundi isang sakit na dumadaloy, humihinga at kasamang nabubuhay sa magagandang alaala ng hindi ito kinakain ng buo. Naglalakad si Pati sa likuran nila, binibigyan sila ng espasyo ngunit palaging naroon. Tumingin si Mateo sa kanya sandali at ngumiti ito sa kanya, isang maliit na ngiti na nagsasabing, mahusay ang ginagawa mo. Nang umuwi sila, pagod na pagod si Baste ngunit masaya. Nakatulog ito sa kotse habang yakap ang kanyang dinosaur. Magandang araw po, sabi ni Pati habang buhat ni Mateo si Baste para iakyat sa kwarto. Opo, parang nakahinga rin pagkatapos mapailalim sa tubig ng matagal. Isang magandang paglalarawan po. Matapos maihiga si Baste, bumaba si Mateo at nakita si Pati sa kusina na naghahandang kape. Gusto niyo po bang isang tasa? Salamat, naupo sila sa mesa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, kundi isang tahimik na kasama. May kailangan akong itanong sa iyo. Sa wakas ay bumasag sa katahimikan si Mateo. Sipo, bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nananatili? Hindi lang ito dahil sa trabaho. Maari ka namang makahanap ng ibang trabaho kung saan hindi ka pinapanood ng amo mo o palaging kinukwestiyon. Uminom si Petty ngampe bago sumagot. Gusto niyo po ba ang simpleng sagot o ang totohanan? Ang katotohanan. Dahil nakikita ko kay Basta ang sarili ko nung bata pa ako. Ang pakiramdam ngang nawalan, ang hindi pa kaangkop sa mundo nang wala ang taong nagbibigay sa iyo ngang pakiramdam ngang seguridad. Huminto siya sandali. Namatay ang papa ko noong 4 na taong gulang pa lang ako. At ang mama ko ay kailangang magtrabaho sa 3 trabaho para may taguyod kami. Naroon siya sa pisikal. Ngunit sa emosyonal ay wala dahil kinakain siyang sakit. At nakatulong iyon sa akin para maintindihan ka. Nakatulong iyon sa akin na maunawaan na ang mga matatanda ay nasisira din. At minsan ay kailangan nila ng oras para matutunang buuin muli ang kanilang sarili. At nabuo ba muli ang iyong mama? Ang mukha ni Petty ay naging malungkot. Opo. Ngunit inabot iyon ng maraming taon, at nang handa na siyang maging naroon, malaki na ako, nawala sa amin ang mataong iyon. Ayaw ko pong mawala sa inyo ni Basta ang mataon niyo. Naramdaman ni Mateo ang lalim ng masalitang iyon, patawad, para sa mama mo, para sa iyo. Salamat po. Ngunit nakturo din ito sa akin ng isang mahalakang bakay. Hindi kailanman huli ang lahat para maksimula muli. Nakaugnay muli kami ng aking nanay noong 17 taong gulang na ako, at ngayon, kahit na may sakit siya, mayroon kaming napakagandang relasyon, kakaiba sa kung ano sana ang naging buhay namin, ngunit tunay. Gaano na lang katagal ang natitira sa kanya? Tumingin si Pati sa kanyang tasa. Sabi po ng mga doktor, 6 na buwan, 8 buwan na ang nakalilipas. Patawad? Ako rin po, ngunit nagpapasalamat ako sa bawat araw at sinisikap kong huwag masayang ang oras na mayroon kami. Kaya ako nagtatrabaho para pambayad sa gamot niya. Pangunahing layunin mo ba yon? Opo, mahal ang magagamot at gusto ko pong maging comfortable siya. May tumutulong ba sa iyo o mga kamag-anak? Ginagawang kapatid ko ang kanyang makakaya, ngunit 17 pa lang siya at nag-aaral pa. Ayaw ko siyang bigatan sa bagay na ito. Naisip ni Mateo ang sarili niyang bank account. Ang parang mayroon siya na hindi kailanman nakapuno sa kawalan sa kanyang dibdib. Kung may kailangan ka, tulong pinansyal para sa mama mo, sabihin mo lang. Tumingala si Petty ng may gulat. Hindi ko po maaring tanggapin yan. Bakit hindi? Dahil hindi po ako pumunta rito para manghingi nege limos. Hindi ito limos, kundi pasasalamat sa mga ginawa mo para kay Baste, para sa akin. Sir Mateo, Mateo na lang pakiusap. Sa tingin ko naman pagkatapos kang lahat ay maari mo na akong tawaging Mateo. Isang maliit na ngiti. Mateo, nakpapasalamat ako sa alok mo. Talaka, ngunit mas husto ko pong paktrabahuhan ang makabakay-bakay. Ginagawa mo na iyan, maniwala ka sa akin. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Mateo. Umakyat siya sa kanyang opisina at sa halip na buksan ang laptop para sa mga kamera na wala na, naglabas siya ng isang kahon mula sa aparador. Ang kahon ni Veronica hindi niya ito binuksan mula nung libing. Sa loob ay may mga larawan, mga sulat, maliliit na bagay na itinabi nito, isang tiket sa sinehan sa kanilang unang date. Isang napkin mula sa restauran kung saan siya nagpropose, ang positibong pregnancy test nung malaman nilang darating si Basta.
Inilabas ni Mateo ang bawat bagay ng may pag-iingat na tila ba mga piraso ng kristal na maaring mabasag kapag hinawakan ng may labis na lakas. May isang nakasarang sulat na may pangalan niya sa sulat kamay ni Veronica. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi niya naalala ang sulat na ito. Binuksan niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay. Aking mahal, panimula nito. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay may nangyaring masama sa akin at alam kong wasak ka. Kilala kita. Alam kong ang una mong instinto ay makulong. Protektahan ang sarili mo. Gumawa nga pagkataas na pader para walang makasakit sa iyo muli. Ngunit pakiusap, huwag mong gawin yan. Kailangan ka ni Basta. Kailangan niya ang lalaking nakilala ko, ang lalaking tumatawa kapag nasusunok ang nilulutong pancake, ang lalaking umiyak sa mga pelikula kahit itanggi pa nito, ang lalaking nagmamahal ng napakalalim kaya natatakot siya. Huwag mong hayaang agawin sa iyong takot ang ating anak. Huwag mong hayaang agawin nito ang iyong buhay. At Mateo, kung sakaling makakita kang iba, isang taong magpapangiti sa iyo o magpapangiti kay Baste, huwag kang makaramdam ng kasalanan. Nais ko na maging masaya kayong dalawa. Iyon lang ang tanging hiling ko. Mabuhay ka, pakiusap, mabuhay ka ng tunay. Mahal kita, palagi kitang mamahalin. Veronica, ang maluha ay pumatak sa papel na nagbura sa ilang maasalita. Ngunit nabasa na ito ni Mateo. Nayakap na niya ito. Alam ni Veronica, palaging alam nito kung sino talaga siya at minahal pa rin siya sa kabila ng lahat. At sa kanyang huling sulat, hindi niya hiningi na alalahanin siya ng may sakit, kundi hiningi niya na mabuhay siya. Umiyak siya ng ilang oras. Umiyak para kay Veronica, para kay Baste, para sa lahat ng oras na nasayang, para sa takot na nahari sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay kumalma siya, naramdaman niya ang ibang bagay mas magaan, na tila ba may dala siyang backpack na puno ng bato, at sa wakas ay may nagbigay sa kanya ng pahintulot na ibaba ito. Bumaba siyang hagdan, halos alas 4 ng madaling araw. Pumunta siya sa kwarto ni Baste at pumasok ng tahimik. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Naupo si Mateo sa tabi ng kama, sa parehong silya kung saan naupo si Patty sa maraming gabi. Ipinapangako ko sa iyo, bulong niya sa dilim, nandito na ako ng tunay. Hindi lang sa bahay, kundi kasama mo. Matututunan kong maging papa na karapat-dapat para sa iyo, at hahayaan kong ang pagmamahal ay maging mas malaki kaysa sa takot. Gumalaw si Basta sa panaginip habang may ibinubulong na hindi maintindihan. Hinaplos ni Mateo ang kanyang buhok ng may lambing. Mahal na mahal kang mama mo, at mahal din kita. Palagi kitang minamahal. Nawala lang ako sandali, ngunit hindi na ngayon. Kinaumagahan, nagising si Mateo sa silya sa tabing ama ni Basta. Ang araw ay pumapasok sa bintana. Masakit ang kanyang lig dahil sa hindi komportableng posisyon. Ngunit gising na si Basta na nakatitig sa kanya gamit ang malalaking matang may gulat. Papa, dito ka natulog. Oh, bakit po? Dahil gusto kong malapit sa iyo. Ngumiti si Basta. Ang kumpletong ngiting walang pag-aalinlangan na matagal nang hindi nakikita ni Mateo at niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita, Papa. Mahal din kita, champion. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Sabay silang bumaba para mag-almusal. Si Patty ay nasa kusina na naghahanda ang kape. Magandang umaga. Ngumiti siya nang makita silang makahawak kamay na pumasok. Magandang umaga, sagot ni Mateo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, naramdaman niya ito ng tunay. Isa itong magandang araw, isang bagong simula. Anong gusto mong almusal? Tanong niya kay Basta. Pancakes. Yung ginagawa ni Mama. Tumingin si Mateo kay Patty na tumango naman bilang kuli sa kanya ng tahimik. Susubukan natin ng magkasama, ikaw at ako. Ano sa tingin mo? Opo, naging isang magandang gulo ang nangyari. Nasunok ang unang 3, ang pang-4 ay hilaw sa gitna, ngunit ang pang-5 ay naging halos perpekto. Nagawa natin! Papa, nagawa natin! At habang kumakain si Bes ng kanyang hindi perpektong pancake ng may purong kaligayahan, tumingin si Mateo kay Patty sa kabila ng mesa. Salamat, tahimik niyang binihkas. Tumango si Patty, walang anuman, ngunit alam nilang dalawa na higit pa ron iyon. Isa itong pagkilala na minsan, ang mga tao ay nangangailangan na magasalamin na nagpapakita sa kanila kung sino sila maaring maging, hindi lamang kung sino sila ngayon. At si Patty ang salamin na iyon. Ngayon ay tungkulin na ni Mateo na tingnan ang kanyang sarili at piling maging lalaking nais niya. Lumipas ang 6 na linggo mula nang tanggalin ni Mateo ang kamera. 6 na linggong paaral na maging, ama hindi ito naging madali. May mga araw na madali ang daloy. At may mga araw na ang takot ay sinusubukang hilahin siya pabalik sa dating ugali.
Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang udyok na lumayo, naaalala niya ang sulat ni Veronica. Huwag mong hayaang agawin sa iyong takot ang ating anak. Isang hapon ng Biyernes, maagang dumating si Mateo. Nakansela siya ng pagpupulong para makasama sa kaarawan ni Baste kinabukasan. Noong nakarang buwan ay hindi ito maisip, ngunit ngayon ay naintindihan niya na ang trabaho ay naroon pa rin bukas. Ngunit ang pagkabata ng kanyang anak ay hindi. Pumasok siya sa bahay at narinig ang maboses sa sala. May tinutulungan si Patty kay Baste. Ganyan nga, napakahusay. Ngayon, itupi mo rito. Mukhang maganda, Tita Patty. Mukhang perpekto. Pumasok si Mateo at nakita ang kanyang anak na napapaligiran ng mga may kulay na papel, gunting na pambata at pandikit. May ginagawa itong tila isang card. Papa, maaga ka. Sabi ko sa iyo gagawin ko. Lumuhod si Mateo sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Mabilis na tinakpan ni Basta ang kanyang gawa gamit ang kanyang nga kamay. Surpresa po para bukas. Kung ganoon, hindi ako dapat tumingin. Hindi po. Kailangan mong mahintay hanggang sa party ko. Ngumiti si Mateo. Ang makita ang kanyang anak na ganun ka-excited at kabuhay ay isang regalo na hindi niya kailanman babalewalain. Nang gabing iyon, habang natutulog si Baste, nagtutupit ng table napkin sina Mateo at Petty para sa party. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Petty. Para sa party, para sa lahat. Unang pagkakataon mula nang mamatay si Veronica. Opo, pero excited din. Mananatili ka ba bukas? Gusto niyo po ba akong manatili? Gusto naming dalawa. Bahagi ka na namin. Ngumiti si Patty ngunit may lungkot sa kanyang mata. Anong problema? Tanong ni Mateo. Wala naman po. Naisip ko lang ang aking nanay. Sana ay nakilala niya si Baste. Kamusta siya? Hina ng hina araw-araw. Sabi ng doktor, baka isang buwan o mas mababa pa. Sapat ba ang oras na kasama mo siya? Gaya ngang makakaya ko. Pumupunta ako bawat gabi pagkatapos mapatulog si Baste. Ang kapatid ko naman ang kasama niya sa umaga habang narito ako. Naramdaman ni Mateo ang bigat sa kanyang dibdib. Pati, kung kailangan mo oras. Hindi po, ang pagiging nandito ay nakatutulong sa akin. Ang makita si Baste na lumalaki, ang makita kayong muling makaugnay ay nagbibigay sa akin ng pag-asa. Ipinapaalala nito sa akin na pagkatapos ng pakawala, ang buhay ay maaring magpatuloy, maari itong maging maganda muli. Kinabukasan, napuno ang bahay ng mga kulay, lobo, at mga bata. Inihanda ni Mateo ang lahat clown, dinosaur pinyata, at masaganang pagkain. Si Basta ay nagniningning, tumatakbo, at tumatawa ng walang tigil. Papahali ka po, maglaro tayo. At sumama si Mateo, naupo kasama ang bata, nakitaguan, at nadumihan ng tsake dahil sa wakas ay naintindihan niya na ang buhay ay nasam nga sandaling ito sa tawang ang kanyang anak sa ganap na presensya. Nang dumating ang oras ng paghihip ng kandila, lahat ay kumanta. Inihipan ni Basta ang kandila ng may lakas habang nakapikit ang mga mata upang humiling. Anong hiniling mo? Tanong isa sa kanyang makaibigan. Hindi ko pwedeng sabihin, kapag sinabi ko, hindi matutupad. Pagkatapos, habang umaalis ang mabisita, hinanap ni Basta ang kanyang lihim na card na ginawa ng may pag-ingat. Papa, ipikit mo ang mata mo. Sumunod si Mateo habang nararamdaman ang pananabik sa boses ng kanyang anak. Sige, buksan mo na. Sa kanyang kamay, hawak ni Basta ang isang gawa-gawang card. Sa pabalat ay may iginuhit siyang tatlong figura, isang matangkat na lalaki, isang bata, at isang babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sila hiwalay nga mga bakanteng espasyo. Magkakasama sila, magkahawak kamay na may maningning na dilaw na araw sa itaas. Ito ang pamilya natin, pagmamalaking paliwanag ni Basta. Ikaw, ako, at si Tita Patty. Naramdaman ni Mateo ang buhol sa kanyang lalamunan. Napakaganda nito, anak. Buksan mo po. Sa loob, na may baluktot na maletra na isinulat ng kamay ng isang 4 na taong gulang na bata, nakasaad, salamat sa pagbabalik papa, mahal kita. Umagos ang naluha sa mukha ni Mateo nang hindi niya ito mapigilan. Malungkot ka ba po? Nag-aalalang tanong ni Basta. Hindi, champion, masaya ako. Sobrang saya ko na tila hindi makasya ang puso ko sa dibdib ko. Niyakap siya ng mahigpit ni Basta. Masaya rin po ako. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat at tuluyang makatulog si Basta dahil sa pagod ngunit may kaligayahan, nanatili si Mateo na nakatitig sa kanya habang natutulog. Sumulpot si Patty sa pinto. Isang perpektong araw. Salamat sa iyo. Hindi po. Salamat sa inyo na nagbigay daan sa lahat na ito. Ngunit ipinakita mo sa akin kung paano
kung hindi ka dumating noong dumating ka. Ngunit dumating ako at nagkaroon kayo na lakas na loob na makbaho. Hindi ayon maliit na bakay. Mateo, may nagbago sa hangin, isang kakaibang pakiramdam. Tumayo si Mateo at lumapit sa kanya. Pati, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sa nakalipas na linggo, naging bahagi ka na ang pamilya namin at nagsisimula na akong makaramdam ng mga bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang maramdaman. Bahagyang umatras si Patty. Mateo, alam ko po, komplikado ito. Marahil ay maaga pa. Ngunit may iniwan sa aking sulat si Veronica na nagsasabing, kung makakita ako ng isang taong magpapangiti sa akin o magpapangiti kay Baste, huwag akong makaramdam ng kasalanan dahil nais niyang maging masaya kami. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangang magsalitang anuman. Kailangan ko lang na malaman mo, dahil kapag kasama kita, kapag nakikita ko kung paano mo mahal ang anak ko, kung paano mo ako tinulungang mahanap muli ang sarili ko, nakakaramdam ako ng isang bagay na inakala ko na hindi ko na muling mararamdaman. May maluha sa mata ni Patty. Nakakaramdam din ako ng bagay, ngunit komplikado. Alam ko, at ang mama mo, alam ko rin, at hindi ako humihingi ng sagot. Gusto ko lang na malaman mo na kapag handa ka na, kung sakaling maging handa ka, narito lang ako. Tumango ito habang pinapahid ang kanyang luha. Kailangan kong oras. Lahat ng oras na kailangan mo. Lumabas si Patty ng silid. Iniwan si Mateo na may bukas at mahinang puso. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil tama si Veronica, ang buhay ay para mabuhay ng buo, kasama ang lahat NG panganib at posibilidad NG sakit na dulot nito. Pagkaraan ng 2 linggo, sa madaling araw ng isang Martes, tumuno ang telepono ni Patty. Narinig ni Mateo ang kanyang namamadaling mahakbang, ang basak niyang boses habang nakikipausap sa kung sino. Bumaba siya at nakita ito sa sala na may hawak na telepono habang umiyak. Anong nangyari? Wala na po ang aking nanay. May 1 oras na ang nakalipas. Tinawagan ako ang kapatid ko, pero ako, naputol ang kanyang boses dahil sa iyak. Hindi ako umabot para magpaalam. Nakatulog ako. Napagod ako ng husto at nakatulog ako. At namatay siyang mag-isa nang wala ako. Niyakap siya ni Mateo nang hindi nag-isip at gumuho siya sa kanyang mabisik habang humihikbi. Patawad, nakatulog ako. Hindi siya nag-isa, naroon ang kapatid mo at ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Kasama mo siya bawat gabi sa loob ng maraming buwan, ngunit hindi sa huli. Ang huli ay 1 sandali lamang. Binigyan mo siyang pagmamahal sa buong buhay niya, iyon ang mahalaga. Nanatili silang ganon sa mahabang sandali, habang umiyak si Patty at yakap-yakap naman siya ni Mateo, na nagbibigay ng parehong uri ng alif na ibinigay nito kay Baste ng maraming beses. Ang masumunod na araw ay naging mabilis ang libing, ang mapapel ang matinding sakit. Sa gabing libing bumalik si Patty na pagod na pagod. Kamusta ka? Naganda si Mateong tsaa para sa kanya. Manhid po, malungkot. Ngunit may ginhawa na hindi na siya nahihirapan. Normal ba yon? Opo, normal iyon. Paano niyo po nakayanan noong mamatay si Veronica? Hindi ko nakayanan. Tumakbo ako at muntik ko nang mawala ang anak ko. Ipinakita mo sa akin ang ibang paraan. Hindi ko alam kung kaya ko yon. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Kailangan mo lang huminga bawat sandali. Kinabukasan, sinabi ni Patty na kailangan niyang oras, na hindi mo na siya makakapagtrabaho habang pinoproseso ang lahat na ito. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sagot ni Mateo. Ang trabaho mo ay narito pa rin kapag bumalik ka. At kung hindi ako bumalik, ang tanong na iyon ay tila isang suntok sa kanya, ngunit naintindihan niya. Kung ganun ay may intindihan ko, at palagi akong magpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. Lumipas ang 3 linggo nang wala si Patty. Kumuha si Mateo ng pansamantalang yaya, ngunit hindi ito pareho. Palaging nagtatanong si Baste, kailan babalik si Patty? Sana ay madali na, dapat po nating hintayin siya dahil kailangan din natin siya. Isang hapon, habang nasa opisina si Mateo, may nagudyok sa kanya na tingnan ang computer, partikular ang folder kung saan niya itinabi ang nag-iisang clip mula sa mga kamera ang itinabi niya bago burahin ang lahat. Ang pag-usap kung saan naktapat si Baste ng pakiramdam ng kasalanan sa pagkamatay ni Veronica. Ngunit sa pagbubukas ng folder, nakita niya na may isa pang file, isang file na hindi niya naalalang itinabi niya. Binuksan niya ito. Mula ito sa unang linggo ni Patty,
ang kamera sa kwarto ni Basta. Ang kanyang anak ay nag-iisa habang nagtatayo ng gatore gamit ang blocks habang nakikipag-usap sa isang taong wala doon sa pisikal ngunit nabubuhay sa kanyang puso. Mama, sabi ngang maliit na boses, ngayong araw ay may nakilala akong bago. Ang pangalan niya ay Patty. Mabait siya, hindi katulad mo walang katulad mo, pero mabait siya sa sarili niyang paraan. Naramdaman ni Mateo ang pagintong kanyang puso. Ang kanyang anak ay nakikipag-usap kay Veronica sa buong panahong ito. Malungkot pa rin si Papa, ako rin po. Pero sabi ni Tita Petty ayos lang na malungkot. Hindi ko kailangang itago. Dahil ang maluha ay parang ulan nililinis nito ang paligid at pagkatapos ay lalabas ang araw. Nagsimulang umahos ang makaluha sa mukha ni Mateo. Mama, ayos lang ba kung magustuhan ko siya? Mapapatawad mo ba ako? Ayaw ko pong palitan ka, kaya lang, mas hindi ko po nararamdamang nag-isa ako kapag nandito siya. Sa recording, binuo ni Basta ang pinakamataas niyang tor. Ito ay para sa iyo, Mama, para makita mo ako mula sa langit, para malaman mo na naalala kita, na palagi kitang aalalahanin, at may boses na napakaliit na halos hindi marinig tra. Pero ayos lang din naman kung magpapatuloy akong mabuhay, di ba? Dahil minsan natatakot akong maging masaya na parang pinagtataksilan kita. Ipinause ni Mateo ang video. Hindi niya na kayang panorin pa dahil sa mga luhang lumalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na anak, ay pasan-pasan ang parehong kasalanan at takot na mayroon siya. At si Mateo ay masyadong nawala sa sarili niyang sakit kaya hindi niya ito nakita. Hanggang sa dumating si Patty at ipinakita sa kanilang dalawa na maari silang maghilom, na maari nilang patuloy na mahalin si Veronica habang pinapayagan din ang sarili na mabuhay. Nang gabing iyon, tinawagan ni Mateo si Patty. Halo, sagot nito sa pagod na boses. Halo, kamusta ka? Nakalalampas naman. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Maari ka bang pumunta rito? Mateo, hindi ko alam kung handa na ako. Pakiusap, napakahalaga nito. Pagkaraan ng isang oras, nasa opisina niya si Patty. Ipinakita sa kanya ni Mateo ang video. Umiyak ito habang pinapanood ito. Nang matapos ay pinunasan niya ang kanyang luha. Ang batang iyon ay may napakagandang puso, tulad mo. Pareho niyo akong tinuruan na ang pagmamahal ay hindi pagtataksil. Na maaari mong igalang ang nakaraan habang niyayakap ang kasalukuyan. Bakit mo ito ipinakita sa akin? Dahil kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi mahalaga kung magpasya kang bumalik o hindi. Hindi mahalaga kung ang mayroon tayo ay maging isang relasyon o manatiling pagkakaibigan. Ang mahalaga ay iniligtas mo ang aking pamilya, iniligtas mo ako. At gusto ko na kapag naisip mo ang iyong nanay, malaman mo na ang huli niyang regalo sa iyo ay ang lakas na iligtas ang ibang tao. Humigbi si Patty, nais niya sanang makilala si Basta. Alam ko, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nabubuhay sa pamamagitan mo. At sa pamamagitan mo ay hinawakan nito ang aming buhay sa malalim na paraan. Nanatili silang tahimik sandali bago nagtanong si Patty. Gising ba si Basta? Opo, hindi siya makatulog ng maayos mula nang umalis ka. Maari ko ba siyang makita? Siyempre naman, umakyat sila sa kwarto ni Basta. Nakahiga ang bata habang yakap ang kanyang dinosaur habang nakatingin sa kisame. Basta, tawa ni Patty ng malambot. Lumingon ang bata, nagliwana ang kanyang mamata. Tita Patty, patakbo itong sumama sa kanyang mabisig habang yakap ng mahigpit. Namiss kita, humigbi si Basta. Namiss din kita. Mananatili ka na po ba? Tumingin si Patty kay Mateo sa ibabaw nulo ni Basta. Tumango si Mateo. Anuman ang maging desisyon nito ay susuportahan niya. Opo, sa wakas ay sinabi nito. Mananatili na ako. Pagkaraan ng 3 buwan, isang tahimik na linggo. Sina Mateo, Patty, at Basta ay nasa parka ang parehong parka kung saan madalas pumunta sina Mateo at Veronica. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba na, walang mamulto, kundi mga mainit na alaala na kasamang nabubuhay sa mga bagong sandali. Tumatakbo si Basta sa unahan habang humahabol sa mga paru-paro. Masaya siya, puna ni Patty. Opo, salamat sa iyo. Salamat sa ating lahat. Hindi ito gawangang isang tao lang. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at hindi niya ito inalis. Alam mo ba kung anong natutunan ko sa lahat ng ito? Ano? Na ang pagmamahal ay hindi natatapos, hindi ito nababawasan, hindi ito nahahati, kundi nagpaparami lamang. Ang magmahal ng bago ay hindi nangangahulugang hindi mo na mahal ang nawala. Ibig sabihin nito ay natutunan ng puso na lumawak. Si Veronica ay matalino. Kilala ka niya ng mabuti.
kilala niya tayong dalawa. At sa tingin ko ay sasang-ayon siya rito sa anumang kahihinatnan nito. At anong nga ba ito? Hindi ko alam. Ngunit gusto kong alamin kasama mo nang walang pagmamadali, walang pressure, kundi matapat lamang, araw-araw. Ngumiti si Patty. Isang ngiti na nagbigay liwanag sa kanyang, magamatang may marka pa rin ng dusa. Gusto ko yan. Gustong gusto ko yan. Patakbong bumalik si Baste na may pulang mapisngi dahil sa pagod at nagniningning ng mga mata. Papa, Tita Patty, tingnan niyo po. Nakakita akong asul na balahibong ibon. Hawak niya ito gamit ang dalawang kamay na tila ba ito ang pinakamahalaga at pinakamahinang kayamanan sa buong mundo. Napakaganda niyan. Lumuhod si Patty para mas makita ito ng malapit. Kay mama po ito, sabi ni Baste ng may katiyakan. Ipinadala niya po ito para sabihing ayos lang siya na masaya tayo. Naramdaman ni Mateo ang buhol sa kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ang maasul na balahibo ay galing nga sa langit o sadyang mula sa parka, ngunit alam niyang nakatagpo ngang kapayapaan ang kanyang anak at iyon lang ang mahalaga. May punto ka, sabi niya habang niyayakap si Bast. Nais nga mama mo na maging masaya tayo. At masaya nga tayo, masaya tayo. Tumingin si Mateo sa kanyang anak, tumingin kay Patty, tumingin sa asul na langit, sa mga puting ulap, at sa mga berdeng puno. Tiningnan niya ang buhay na muntik niya nang hayaang lumipas. Oh, champion, masaya tayo. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Veronica, ito ay hindi isang perpektong kaligayahan. Hindi isang kaligayahang walang sakit o mga sugat, kundi isang tunay na kaligayahan na itinayo sa katapatan, presensya, at sa lakas ng loob na magmahal ng walang garantiya. Ipinakita sa kanyang kamera ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ay hindi nasa kung anong ginagawa o hindi ginagawa ni Patty. Ang katotohanan ay nasa bagay na tinanggihan niyang makita na ang pinakadakilang pagmamahal ay hindi ang nagpoprotekta sa iyo mula sa sakit, kundi ang may lakas ng loob na maramdaman ito at magpatuloy pa rin sa kabila ng lahat.